May nagtanong, Nilo, pwede pa ba ako sa Kaiser Long-Term Healthcare 3-in-1 HMO saving plan? Ang edad ko ay 55 years old na. Pwede pa ba ako? Ang sagot ko ay opo, pwede pa po. Ang plan na 55 years old ay Plan K75. Para to sa mga 51 to 60, Plan K75 po. Pero bibigyan ko muna kayo ng konting values, no? Kaya ako po pinopromote ang healthcare kasi po yun yung top priority natin. Kasi alam naman natin na pagka nagkasakit tayo, no, ay mauubos ang ating ipon pagka tayo ay walang healthcare. Ang healthcare, nagbibigay po yan ng peace of mind. Siya yung sasalo sa ating hospital bill. Kapag may healthcare ka, ang isipin mo na lang ay pagpapagaling. Hindi mo na isipin ang bayarin. Tapos, kapag may healthcare ka, kaya mo nang ipagamot ng sarili mo. Importante kasi dito, ito yung healthcare. Importante na may short-term healthcare ka at long-term healthcare. Yung short-term healthcare para magamit mo ngayon, yung provided ng kumpanya mo. Paano pag nag-retire ka na? So, wala ka ng short-term healthcare. Goodbye na yung HMO mo, tapos damay pati pamilya mo. So, kung may long-term healthcare ka, may magagamit ka hanggang pagtanda. Alam naman natin, no, na pagtanda natin doon naglalabasan yung mga sakit. Magastos tumanda, mahal magpagamot, at mahal magkasakit sa ospital. Tapos, kapag tayo ay bago mag-departure sa mundong ito, dadaan muna tayo sa ospital. Ano ibig sabihin nun? So, magkakasakit muna tayo bago tayo umakyat sa langit. Para meron tayong maiiwan na final expense sa ospital, para hindi naman kawawa yung pamilyang may iiwan at hindi sila mababaon sa utang. Ano po? So, ngayon, Plan K75. Ito pala yung solid financial foundation. Start tayo sa healthcare. So, Plan K75 para po sa edad na 55 years old. Kapag ikaw ay na-approve yung policy mo, meron kang accidental benefits na 675,000. Ito po yun. Kapag accident ang kinamatay mo, wala pang isang buwan, ikaw ay nag-iipon sa Kaiser, may makukuha ang pamilya mo na 675,000. Ano po? Yun po ay maiiwan mo sa pamilya mo kung accident. Tapos term life insurance naman ay 337,500. Kung ikaw ay naka 3 years na nag-iipon sa Kaiser, tapos meron kang annual benefit limit na 60,000 na magagamit taon-taon sa loob ng 7 taon kung ikaw ay nakukonfine. So may magagamit ka. Tapos meron kang pre-dental check-up at pre-annual physical examination kapag naka-1 taon ka na nag-iipon sa Kaiser. Kung wala naman nangyari sa'yo, good news, sa loob ng 7 taon hanggang sa matapos yung 20 years. Kasi po, 7 years pag-iipunan yung Kaiser. Tapos noon, fully paid ka na, wala ka nang babayaran pa. Antay mo na lang yung maturity value. Kasi 7 years saving program, 13 years waiting maturity. Kaya total 20 years po ang investment sa Kaiser. Kaya long-term healthcare po siya. Ngayon, ang value maturity na makukuha mo ay 874,626. So ito po ay pwede mong retirement fund at healthcare fund. So ang monthly mode of payment niya is 4,412. Ang katumbas niyan is 147 per day lamang siya. Mag-ipon ka ng 147 per day araw-araw, sa loob ng isang buwan, may 4,412 ka na napanghulog sa Kaiser mo na may HMO transferable. Tapos, 4 ang beneficiary na pwede mong ilagay dito. Ito ay level 1 investment na pwede mong simulan habang ikaw ay empleyado pa. The higher the plan, the higher the benefits. Mga mas mataas pa tayong plan na pwede pang kunin, hindi lang po sa edad na 51 or to 60 years old. Plan K100 ideal plan. I-discuss ko po yun sa susunod. Abangan nyo po. And mag-comment ka lang kung nais mo simulan at kung may katanungan ka or kontakin mo yung taong nag-share nito sa iyo. So ano po, yan po Plan K75 para sa 51 to 60 years old. Thank you for watching and comment lang po kayo ng hashtag Kaiser for inquiries at kung may katanungan po kayo. So ito po yung solid financial foundation. No? Healthcare, simulan natin healthcare, life insurance, ano pa, magbawas ng utang, zero out ang utang natin, tapos mag-ipon ng emergency fund and mag-invest sa mga paper asset, business, at iba pa. Ano po? Yun. Thank you for watching. Follow me for more.